Gagawa tayo ng atsara or atsara. Ito ang ating mga sangkap. Meron tayong green papaya na grated. Huwag naman masyadong manipis yung pagkakakudkod. Meron tayong white vinegar. Pwede kang gumamit ng ibang vinegar gaya ng cane vinegar or apple cider na vinegar or coconut vinegar. Sugar, asin, pepper, carrots, onions, ginger, red bell pepper or siling pula, and then pasas. Pero optional lang yan, pero hindi kayo maglagay. Ipaghalo natin yung ating green papaya and salt. Yung asin kasi ay nakakatanggal ng dagta. Tapos, haluin siya hanggang ma-dissolve yung ating asin. Tapos, pigain natin yung ating papaya. Mas maganda kung 2 kamay yung ating gagamitin para hindi mahirap. Ang gamit ko ngayon ay 1 kamay lang, my left hand, kasi nadisgrasya yung aking right hand sa pagkudkod. Kaya ingat-ingat sa pagkudkod. Combine natin yung ating vinegar and sugar sa isang pan. Mix natin siya hanggang mag-dissolve yung sugar. Lutuin natin yung ating vinegar. I-simmer natin siya. Malalaman mo kung luto na ang inyong vinegar kapag hindi na siya ganun katapang or kung tinikman mo ay hindi na siya masakit sa ilong. Ayan, luto na yung ating suka. So, ilagay na natin yung ating carrots, ang ating onions, red bell pepper, and then ang ating ginger. Kung feel nyo maglagay ng garlic, okay lang, maglagay lang kayo. Ilagay na din natin yung ating pepper. Tapos, pakuluan natin siya for 30 to 50 seconds. Huwag nang pasobrahan kasi baka lumambot. Dapat kasi medyo crunchy siya. Tapos, turn off the heat and then habang mainit pa, ibuhusan natin siya sa ating papaya. So, ayan, haluin na natin siya ng bahagya para lahat ng hibla ng ating papaya ay mabasa or ma-soak. Habang mainit yung ating syrup, pwede na nating ilagay yung ating pasas. Pero yung kanina, yung nagpapakulo tayo ng ating mga gulay, pwede na nating isabay din doon. Tapos, palamigin na natin siya ng konti at pwede na natin siyang i-transfer sa ating mga sterilized na jars. Sa pag-sterilize ng mga jars, dapat malinis ang inyong jars bago nyo pakuluan. So, bring water to boil and then simmer natin yung ating mga jars for 10 minutes. So, ayan na siya. So, ngayon, titikim tayo. Well, ideally, dapat natin siyang tikman after 2 to 3 days para mas nanuot yung flavor ng ating syrup dun sa papaya. But, tumikim na rin ako nung after ko siyang ginawa. And honestly, masarap na siya. Actually, eto na lang yung naiwan dun sa aking maliit na bote. So, yan. Tikim na tayo. Alam nyo, tama lang yung asim niya, tsaka tama lang yung tamis at ang alat niya. So, balanse lahat siya. Anong gusto ko pa dito,
Hindi siya yung tipong malambot na atsara. Yung ba meron pa siyang crunch? Oh, yun ang gusto ko talaga. Kasi yung iba talagang malambot, yung parang hindi mo na feel na kain ka ng atsara. Tapos, kung napansin nyo, hindi na ako nagdagdag ng salt nung nagluto tayo. Kasi tama lang yung salt na nilagay ko doon sa pagpiga natin. Doon, okay na yung salt na yun. Yun nga palang, measurement ko sa vinegar. Sobra yon para sa 6 cups of papaya. Sinobrahan ko siya kasi mahilig kami sa syrup ng atsara. Ginagawa kasi namin yung sausawan. So, okay lang din kung bawasan nyo ang inyong suka. And balance nyo din yung sugar. Ito na yung ating atsara or atsara. Meron na kayong pangdagdag negosyo. Well, matagal na sa ating Filipino hapagkainan ang ating atsara. Matagal na siya pero alam mo yung hindi siya naluluma. Kasi iba talaga yung kain pag meron tayong partner sa ating mga inihaw or sa mga pritong food gaya ng pork chop or isda. Diba? Parang masaya, masarap yung kain at nag-e-enjoy tayong kumain kapag meron tayong atsara na partner sa ating mga pagkain. Kahit nga adobo, masarap ito, partner. Tatagalan yung atsara for 6 months to 1 year. Basta lang malinis ang inyong mga sangkap at ang inyong mga lalagyan. Halimbawa, bago nyo balatan ang inyong papaya, hugasan nyo na muna at bago kayo magkudkod, hugasan din muna. And same na rin sa ibang mga gulay. And again, para sa pag-sterilize ng inyong mga jars, dapat malinis yung ating mga jars bago nyo pakuluan. And dapat nakasubmerge ang inyong mga jars sa water. And pakuluan yung water and then isimmer natin siya for 10 minutes. So ayan, sana nagustuhan nyo yung ating video ngayon. And thank you for watching. Please subscribe to our YouTube channel, like our Facebook page, and follow us on Instagram. Thank you!